Isinailalim na rin sa state of calamity ang probinsya ng Aurora dahil sa pananalasa ng superbagyong Pepito. Ang paghagupit niyan at ng iba pang naunang bagyo, bilyong-bilyong piso na ang iniwan sa infrastruktura at agrikultura. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang kambal na ulan at hangin dala ng Super Typhoon Pepito na naranasan sa Dipakulaw, Aurora, nag-iwan ng malawakang pinsala sa kabuhayan at kabahayan ng mga residente. Nagkalat ang mga yero sa kalsada, nagtumbahan ang mga poste, habang tuluyang pinadapa ang mga puno. Ang ilang mga bahay nagkawasak-wasak na. May mga motoristang halos 3 araw na raw stranded dahil may kaling hindi madaanan dahil sa mga humambalang na puno at pagguho ng lupa. Sa ilang bayan na binayuri ng bagyo, pahirapan ang pagbangon. Dahil dito, idineklara ang state of calamity sa buong Aurora para matulungan ng mga residente sa gagawing recovery at rehabilitation sa buong lalawigan. Idineklara rin ang state of calamity sa bayan ng Tumawini sa Isabela. Sinamantala naman ng ilang magsasaka sa bayan ng San Mateo ang pagsikat ng araw para makapagtanim ng mga punlang palay. Mataas na rin ang sikat ng araw sa Lalo, Cagayan, pero hindi pa rin humuhupa ang baha. Ganyan din ang sitwasyon sa Tuguegarao, kaya pahirapan para sa ilang motorista ang makadaan sa mga kalsada. Sa Catanduanes, kung saan unang tumama ang bagyong Pepito, hindi nakaligtas maging ang mga paaralan gaya ng Lumabaw Elementary School sa hagupit ng bagyo. Ang isa sa kanilang classroom nawasak ang kisame habang nabasa ang ilan sa mga gamit ng mga guro. Kaya panawagan nila, tulungan niyo po kami, mai-build po ulit ang aming school. Tulungan niyo po kami na makapag-start ulit. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Nika, Ophel at Pepito, habang mahigit 8 milyong piso naman ang pinsala nito sa agrikultura. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.